Nagpapatuloy po ang PTV Special Forum. Bago tayo magpatuloy sa ating diskusyon, Attorney Mark, ay pakinggan po muna natin ang pahayag ng ating kinatawan sa Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong, Consul General Bernardita Catalia. Nag-start talaga nagkaroon ng mga tao dyan sa protest, especially sa may Admiralty. Anong Sunday last week, medyo siguro towards afternoon, yung kumakapal ng tao, tapos, yan, pagdating sa gabi, mga alas 12, alauna, nag-uwi na sila. Kinabukasan na naman, Tuesday, pagdating mo ng mga alas 9 ng umaga, walang konti lang ang tao ulit. Tapos makita mo, dumadaan naman sila sa ilalim ng bridge, kumakapal towards the afternoon hanggang gabi na naman. So, laging ganon. But nung Saturday, nandito kami sa konsulado, konti na lang, kumapal ng, parang siguro nabawasan na ng mga 25%. Yung dumarating, kahit na yung dating pattern, mula sa umaga, tapos nadami sa hapon, hanggang gabi, hanggang alas 10, alas 11, alas 12, uwian na naman sila, ganon. Saturday and Sunday, talagang konti na lang. Siguro I would say, yung dati nakikita namin crowd, kagabi yata, nung umalis ako, wala na 10%. Non-violent yan. At makita mo nga yung mga batang lakaran lang ng lakaran, at napaka-disiplinado nila. Wala kang makikitang basura. Marami mga Filipino na service providers sa Libao, yung mga load, mga remittance, etc. Especially nung October 1 and 2, kasi these are holidays and supposedly the Filipinos should be out for holiday. Medyo matumaldal yung negosyo. Yung iba naman, pinayagan layatan lumabas ng kanilang mga employer para mag-remit ng pera. So, not as usual in the sense na siksikang maraming tao lagi dyan, parang nasa Pilipinas. Yun, medyo nawala nga yung mga Filipinos because the workers, I think, decided to just spend their holidays sa mga parks na malapit sa kanilang mga employers' home. As early as September 29, ang konsulada nag-issue na kagad ng advisory sa mga Pilipino na lumayo o iwasan yung mga lugar na kung may mga protesta, kilos protesta. And that para yan sa kanilang kapakanan. Una, para hindi sila maistorbo. Pangalawa, kasi alam mo, mahirap na mapagkamalang ikaw ay nakikisimpatya o miyembro ng mga isa kayo sa mga protesters. Isang a breach of condition of stay yan dito. Ibig sabihin, ikaw ay isang foreigner, nagpunta ka rito, nagtatrabaho ka. Pag ikaw ay sumali sa mga ganyang kilos, protesta, pwede ka nilang pag nagkagulo, hulihin ka at magmumulta ka. At pag nalamang nag-violate ka ng batas nila, then definitely, pwede ka namang i-deport. Wawalan ka ng trabaho. So, iwasan na lang. Anyway, hindi naman kaya-kaya na yun ng mga taga-Hong Kong. Parang sa mga kamag-anak ng mga OFWs na nandito, huwag ko kayo mag-alala dahil yan po ang naging pahayag ni Consul General Bernardita Catalia sa Hong Kong. Oo, Director Robert Larga, ang ating mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa, ano bang kultura nila? Nakikilahok ba sila sa mga political movements na yan? O talagang sa kanila ay talagang business na o trabaho lang at wala kaming pakialam kung ano mang nangyayari sa kanilang parang host country? Yeah, for many of the OFWs, kalimitan sa kanila, ang concern talaga nila yung trabaho. No? I don't think many of them are actively engaged in political discussions or political activities, except those perhaps that are organized. No? So ito siguro yung mga merong asosasyon na merong mga prinsipyong pinaninindigan din na I think they participate to some extent doon sa mga ganitong proseso. Mm-hmm. And meron po ba tayong nabalitaan na mga kababayan natin na nakilahok po doon sa kilos protesta? Well, based on the report that I gathered from the Philippine Consulate General's Office, particularly from our labor attaché, sinasabi niya merong a handful of residents already, yung may status ng residents, anong pa-participate, no? And I think a handful also of mga OFWs
na affiliated with an organization. So ito yung mga nagpa-participate doon. But at large, parang hindi naman ganon karami talaga yung nagpa-participate. And I think by nature, parang hindi naman sila ganon talaga yung orientation. Nabanggit po pahapyaw, Director Fameronag, nabanggit po pahapyaw ni Consul General Catalia na wala pong dapat ikabahala yung mga kababayan ng ating yung mga pamilya ng ating mga kababayang OFW sa Hong Kong. Pero kung sakasakali pong mag-escalate yung kaguluhan, are we ready po para itigil yung pagde-deploy ng ating mga workers sa Hong Kong at pauwiin po sila? Ang pamahalaan ay mayroon ng template, may mekanismo na kapag may emergency, crisis o gusot sa isang bansa at maraming mga Pilipino doon, ay ina-activate yon. Yung alert system ng Department of Foreign Affairs ay mula sa alert level 1 hanggang alert level 4. Tapos sila ang nag-i-issue nun based on their assessment of a certain area, tinitingnan nila yung political conditions, and then they advise that the Department of Labor and Employment na kino-communicate ito sa Philippine Overseas Employment Administration at saka yung governing board saka nag-i-issue ng resolution either banning or partially banning or lifting a ban on the deployment of overseas Filipino workers to certain countries. Dito sa Hong Kong, wala namang alert level na ini-issue ang Department of Foreign Affairs kasi tahimik naman yung mga protesta. Ang sinasabi lang ng Department of Labor and Employment, hanggat maaari ay pinagpapayuhan natin yung ating mga OFW sa Hong Kong na pakaisipin palagi na ang dahilan ng kanilang pagpunta sa Hong Kong ay para magtrabaho at hindi para makilahok sa mga public protest activities na hindi naman sila sangkot. Mm-hmm. Okay. So pagdating dun sa bahagi na yon, I think sa pamamagitan ng ating Philippine Overseas Labor Office at saka sa pamamagitan ng ating konsulado, ay na ipapahayag naman itong ganitong pagpapayo ng ating pamahalaan. Alright. Balikan natin, Cathy, yung pinagmulan nitong isyong ito. At alam po natin na itong Hong Kong ay kontrolado nga ng mga British at kasama na rin yung Shanghai na parte din po ng China. Ginoong Orosa, pakikwento nga sa atin, ano ang naging usapan between the British and the Chinese? At ano yung naging konteksto ng pang-handover or hand-back ng British sa Hong Kong sa China? As Deng Xiaoping had described it, it's one nation, two systems. But alam mo, kailangan mo makita na while they gave the assurance of 50 years it will be like that, sooner or later they will have to begin to interfere with the process. And I'll try to explain a little bit more than just the Hong Kong-China problem. Yung two systems, Ginoong Orosa, ibig sabihin, guaranteed ng China 50 years lamang. After 50 years, ang China na ang bahala kung anong gusto nila. Wala na. I mean, you cannot get an agreement more than 50 years. That was a tremendous concession only on the part of China towards Britain. But as far as they're concerned, they could have taken over China without any agreement. And the British would have been able to do nothing because tapos na yung lease mo eh. Tapos na yung term na yun. But you must also, I think we have to begin to look at this issue a little bit differently, no? Kasi China has been making overtures to Taiwan. No pressure, no stress, so long as you become part of China. But Taiwan enjoys democracy and freedom of elections ngayon. Kung ang mangyayari dito sa Hong Kong ay ma-mishandle ng China, yung overtures nila sa Taiwan, paano ngayon? Now, from Taiwan's standpoint, oops, ito meron tayong agreement, ganito palang ginagawa mo. So now, Taiwan is going to be very wary about whether they will agree to the overtures of China. So dito mo nakikita na ang concerns ng China dito is not simply Hong Kong, and they are trying to win this game without causing bloodshed para hindi masyadong matakot ang Taiwan, yung mga nakatira doon, at hindi rin masyadong maano sila ng buong mundo for being so bloody and so power conscious. But the principle remains the same. Mao Zedong's dictum is, ultimate power comes from the barrel of a gun. And that's how they rule.
May gusto pong idagdag si Professor Xiao Chua. Well, parang ang nakikita natin dito, mukhang umaalma nga yung mga taga Hong Kong kung bakit parang napapaaga yung 50 years na sinasabi dun sa transition. Pero yung nakakatakot kasi dyan, kung ano man yung mangyari sa protesta na yan, tandaan natin na yung China, yung people power, no? Actually, ginaya nila yan sa Pilipinas eh. After nung nanalo yung people power natin, ang dami na rin people power. And the term people power was used, ano? Inspiration. At ako, nakikisama ako dun sa yung gusto nila ng kalayaan. Pero yung nakakatakot kasi dun, yung people power, umuubra yan sa mga gobyerno na parang nakikitaan mo ng konsyensya, no? I'm sorry to say, we have to be honest about this. Ang gobyerno ng China, pag sinabi niya. No? At mahirap ka makipag-usap sa ganun. No? At baka yun na nga, hindi sinasabi nila, international repercussion. Baka sabihin nila, pag kami nagkaroon ng bloodshed, pagka pinaghigpitan nila yan, the international community will put sanctions on China or will look. Alam nyo, hindi mangyayari kasi eventually, sinabi rin ni Bill Clinton yan na the dictators from Baghdad to Beijing, sabi niya nung ano niya. Pero eventually, naging friendly din siya with China because you cannot ignore China anymore. Negosyo lang, negosyo. Oo. Nabanggit ni Professor Xiao yung perception ng international community. Ano nga ba ang tingin ng ibang bansa tungkol dito? Tanungin natin si Professor Casiple. Well, siguradong binabantayan ng buong mundo, hindi lamang ng mga gobyerno. At ultimately, may repercussion. Ano man ang desisyon ng China dyan. Pero ako, I share the view na ano man yung tingin ng mundo, China will do what it wants to do. Lalo na kapag ang usapin ay tingin niya nasa tama siya. In this case, ang China ay tingin niya, sa kanya yung Hong Kong, kinuha yan ng British. Napilitan isuli ng British, hindi niya na kayang panghawakan. Kanya na yan ulit. At yung 50 years na pinag-usapan, transition period yun. Hindi yun usapin na during that period ay gustong anumang gawin ng mga taga-Hong Kong, pwede nilang gawin. Yun ang sinasabi ng China. Isang bansa lang yan. And ano yung expression ng isang bansa? We're all under one constitution, one power. At yung ganyang sitwasyon, parang message to the world. Wala rin kayo sa position to judge us. Kami yung inapi rito. Kami yung nakakuha. In fact, ang sagot nila sa mga estudyante, simple lang eh. Bakit ba may demokrasya ng panahon ng British? Okay. Ibang usapin yun. Tanong natin kay Anjun. Ang naghubog ng ating bansa ay mga kabataan. Ang naghubog din itong Communist Party ng China were mostly peasant leaders na mga bata din at saka mga estudyante during that period. Pero ang mga kabataan ba ngayon ay merong capability at merong, they have the wherewithal, na kagaya ng mga kabataan dati na pwedeng magbago ng isang bansa? To what extent? Siguro meron pa naman. Merong mas makapangyarihan ngayon ng kabataan. Yun nga lang, in a different way. Mas nagiging intellectual yung garaw nung ilan at ni-utilize nila kung ano man ang makabagong teknolohiya na meron tayo. For example, dito na lang sa Pilipinas, wag na tayong lumayo. Yung na-develop na People Power 2, hindi ba? Yung People Power 2, nagsimula yun sa mamagitan lang ng text, hindi ba? So, kung ano man yung nakikita ng kabataan ngayon na pwede nila magawit to express themselves, di ba? Nagagamit din yun para mapagbago ang isang bansa. Halimbawa, yung Arab Spring na tinatawag natin, naging napakamakapangyarihan ng papel ng teknolohiya doon, lalo na ng kabataan kasi sila yung karabataan din yung nanguna doon. And actually, yung form ng government nila ron ay talagang bakal din talaga. At yung Libya bumagsak, then sa Tunisia nagkaroon ng reforma yung kanilang pamahalaan. Napakalaki ng ginampan ng papel ng kabataan talaga, lalo na ng teknolohiyang, kung anumang merong teknolohiya, nagagawa natin ang paraan. Luis, gusto ko naman tanungin sa iyo, kasi nabanggit ni Professor Xiao Chua na tila naging modelo rin ng mga protesta sa Hong Kong. Yung naganap na people power dito sa ating bansa. Anong masasabi mo dito? Do you agree? Kasi tila dilaw din ang ginagamit na kulay ng mga protesters na kabataan sa Hong Kong. Sa tingin ko naman po, naging modelo yung people power
na naganap dati dahil ito lang yung kauna-unahan nga na revolusyon na walang dumanak na dugo. At sa tingin ko, mas gusto ng mga revolusyonaryo sa ibang bansa na gayahin ito kasi nga walang ang dumanak na dugo. Ganun. Ginoong Rosa, most if not all organizations na kontrolado ng isang grupo eventually ay mabubuwag at merong splits or merong factions. Sa tingin niyo po ba itong hold ng Communist Party of China, is it ripe for a breakup? Is it ripe for yung merong mga splinter groups na magbabago ng political system ng China? I don't think I will predict that for tomorrow. I think the effects of these demonstrations ay aabutin ng taon bago magkaroon ng pagbabago sa loob ng China. I don't think it is fair to expect immediate results. Things are always done historically on a step-by-step basis. And this is only, bahagi lang itong maliit na ito ng China. Kailangan matingnan din natin, ano ba nangyayari sa kabuuan ng China? And I know, sila ay humaharap din ng maraming pressures there for the people, but they are using the strong arm always of the law to quell all of them. Dadating ang punto na hindi mo na magagawa lahat yun because even the threat of force, after a while, will lose its force. Di ba? So, bigyan natin ang panahon. Maybe in 10 years, magkakaroon ng mas magandang epekto ito internally in all of China. You know? Hindi naman natin pwedeng sabihin na mananatili ang Communist Party dyan forever and ever. Amen. No, that's not going to happen. People change. Yeah. Ideas get circulated very quickly. Kanya nila pinipigil ang mga Facebook at ang mga YouTube dyan sa mga pinipilit nila to preserve and so that people don't get new ideas. Masyadong marami ang komunikasyon ngayon ay ibang klase. And it's not the same as 20 years ago. Okay. At marami pang katanungan ang mga kabataan na nandito naman sa ating studio. Kaya dumako muli tayo sa ating kasamang si Kirby. Maraming salamat, Cathy at Attorney Mark. May mga karagdagang pang katanungan yung ating mga bisitang estudyante. Unahin ko na si Mary Joy Ignacio, galing pa rin ng University of Caloocan City. Magandang gabi po. To Professor Casiple po, tanong ko lang po, bakit po kaya naging mahirap sa Hong Kong ang pagkamit ng demokrasya kahit na po mas maunlad po sila kumpara po sa Pilipinas? Nasabi natin kanina na walang Hong Kong na bansa. At ang China, hindi ganun ang tingin. Ano? Ang Hong Kong ay bahagi ng China. Kaya kung gusto mong husgahan ano ang sistema sa Hong Kong at ano yung kalalabasan ng isang democracy movement, ang titingnan mo dyan, ano ba ang kinabukasan ng demokrasya sa buong China? Tama yun Ang tingin ko, mahabang usapin yan. Hindi kasi kayang lutasin yung usapin na yan sa Hong Kong. Kahit ang Taiwan at maraming lugar pa, Tibet, Xinjiang, merong mga protesta dyan. At violente pa nga sa minsanses. Pero nagre-reflect ito ng isang trend sa buong China na kung saan ang mga bagong henerasyon ng mga kabataan ay iba ng mga pananaw nila doon sa mga nakatatanda sa kanila. Siyempre pa, yung nakatatanda, yan yung nasa Communist Party at nasa ruling power ngayon sa China. Yung drama na yan ay mahaba at paraming bata, siyempre. Yan ang law of nature. Tingnan natin kung hanggang saan naabot talaga. Kasi ang sinasabi lang ng nangyayari sa Hong Kong ngayon, meron talagang issue at meron talagang usapin ng demokrasya. Buong China yan, hindi yan simpleng Hong Kong. Alright, maraming salamat po sa inyo, Sir Mon Casible. Next question galing naman kay Mark Abion ng University of Caloocan. And so, good evening, Professor Xiao. With those statements of yours, sir, just a while ago, do you think that this happening shows how selfish China is, most especially in terms of power and property? Well, hindi naman selfishness, It's just that, remember, sila ay ang iniisip nila, mas long term gusto nila igalang sila ng ibang bansa. Sa matagal na panahon, di ba, may panahon kasi na bumagsak yung bansang yan from the emperors, di ba? Tapos bigla, pinaghati-hati sila ng iba-ibang bansa sa mundo, Tapos, eventually, nagkaroon sila ng long march to the revolution nga, nangyari nung panahon ni Mao Zedong, October 1, 1949, na-establish ang People's Republic of China, Sa matagal na panahon, ibinangon nila yung bansa nila para maging yung stature nila
hindi lang yung galangin na mamangha yung mga tao, kundi yung paggalang din na may takot, no? Na ang ang nangyari diyan, matagal na kasi bago panahon pa ng mga emperor, 'di ba? Na ang mga 'di ba pagbisita ka sa China, businessman ka, nagkakautaw ka kahit doon sa customs official na Chino magbabaw ka talaga So, yun pa rin ang tandaan mo, ang China, hindi China ang tawag nila sa sarili nila. Chongko. Middle Kingdom. Kami ang center of the universe. Kami ang So, selfishness, pwede mong sabihin ganun, pero more of we want to preserve the strength of our country. And they're thinking like that na kasi ang fear nila dito, once magkaroon ng democracy, baka hindi na kasing strong nung dati. Yun yung fear nila. Sa palagay ko, hindi totoo yun kung magkakaroon naman ng mga responsibilities yung mga citizens. Pero sa palagay nila, natatakot sila doon na once na mabigyan ng tao ng pagkakataong pumili, hindi na magiging malakas yung bansa nila. Okay, maraming salamat, Sir Xiao. Next question pa, Attorney Mark, galing naman kay Kathleen Ordonia. Kathleen? Okay, good evening po, Professor Xiao. Alam po natin na mga kabataan ang nagproprotesta sa Hong Kong. Gaano po ba, sa kasaysayan po ng Hong Kong, gaano po ba kalaki ang naging impluwensya ng mga kabataan sa kanilang pamahalaan? Well, hindi ako eksperto sa kasaysayan ng Hong Kong, so hindi ako magmamagaling dyan. Pero nakikita mo ngayon, trend yan sa buong mundo. Ang mga tao na nagkakaroon ng social media, nagkakaroon sila ng parang kaisipan na ako ay napapakinggan. Hindi katulad dati na, di ba, iilan ng radio station, iilan ng dyaryo, Ngayon, lahat ng tao pwedeng mapakinggan. 17 years old lang ang isa sa mga tinuturing na pinuno ng protestang ito, na nakamamangha. Pero yun na nga, tandaan natin, ito lang yung siguro dapat nating masabi dyan. Kailangan kung tingin mo, minamahal mo yung bayan kapag ka nagfe-Facebook ka, nagtutwitter ka, at nagsasabi ka ng mga makabayang mga post dyan, kailangan gawin mo sa gawa. Kung gusto mo na may magbago sa lipunan mo, huwag ka lang nasa Facebook, huwag ka lang nasa harap ng computer, lumabas ka. Yun din yung ginawa sa Hong Kong. Pero baka kasi kung gusto nila ng todo-todong pagbabago, umawak na lang din sila ng baril. Di ba yun yung problema doon? Syempre, ikaw hindi mo naman basta-basta gagawin yun. Kailangan ng matinding pagpaplano, tulad ng ginawa ni na Mao Zedong noon. O baka man pwede na kumbaga parang sumama kayo sa proseso, Baka meron kayo, baka sa susunod yung mga kabataan na yan, magkakaroon na ng mga party leaders diyan sa Communist Party. Alright. Baka pwedeng magkaroon ng pagbabago doon. Wag lang like ng like at wag lang post ng post. Meron daw gustong idagdag si Ginoong Orosa. Kung ikaw merong ideolohiya ng sasabi na ang kapangyarihan nagmumula lang sa dulo ng baril at sa kapangyarihan ng baril, bahagi ng ideolohiyang yan ay nagsasabi na ang Estado ay mas mahalaga sa tao. Okay? The state structure and its power is more important than the individuals. And if you have to kill them, you kill them. Because you do not want to endanger. And I think this is the position of many of the traditionalists in China. This is why they have declared democracy is a lousy form of government. Because it ends up that the politicians are trying to please the people simply to get elected. Humihina ngayon ang bansa. And that is what China is saying. We don't want that here. This is why we have to kill every effort to try to be more democratic and to give more power to the people. Power belongs to us. Don't try to grab it or you will suffer the terrible consequences. At ang isang cornerstone ng democracy ay yung paghalal ng mga leader. Kaya pwede natin pag-usapan, Kati, itong mga mungkahi na galing sa China, itong mga representante, yung 200, itong pag-shortlist nila, at marami pang detalyeng pwedeng i-discuss. At mayroon na rin kasi development dyan sa protesta na yan. Nagkaroon na ng kaunting negosasyon kung kailan sila uupo at mag-uusap. Ano kaya ang maaaring mangyari dito? Yan at marami pang iba sa aming pagbabalik.